Pero yung hindi niya alam na mali yun. Paano hindi niya alam na mali yun? Hindi, naglabas siya. Shinare lang niya sa Facebook. Kasi maraming ganyan eh. Na Yung sharing, yung jurisprudence sa sharing, after clicking ng share, pag click mo lang yung share, yung jurisprudence yun, walang liability yun eh. Kasi hindi defined yun under the cybercrime. Sandali. Iba yung pag ikaw nag-post talaga. Example, Yung in-upload mo. in-upload mo yan. Pero yung shinare mo lang, Tapos nagbigay kang komentaryo. Yung sa komentaryo angle, iba pa yun. Kasi yung komentaryo, that's a different statement na eh. Can be subjected pa yan to libel laws din. Depends on how you framed your commentary. Kasi yung issue kasi talaga dyan is whether or not makasira ba ng reputation, yan. Pero as matters of public information kasi yung fair commentary, yan yung usual defense niyan. Pero attorney, halimbawa na yung post mo, nagtanong ka lang, may kaso pa rin ba yan? It depends talaga on the actual framing nung Wala, ako na to ako yun. Ako yung halimbawa. Hindi, pag ganyan, ikaw may bayad ka na. Ano na yan, consultation na yan eh. pag yung actual kasi, mahirapan na ako ma-discuss kasi maano yan, may sipira. Kasi ito lang, ang post ko, caption ko, napapatawa lang ako. Patawa lang yung post ko. Na ano? Yung post ko about kay Marcos. Okay. Tapos sineryoso nila yung post ko. Okay. Anong problema ko? Hindi, yung talaga dyan, prerogative ng complainant kung gusto nila mag-file ng complaint. Ayun na nga. Tapos ang na-complain sa akin, yung nag-interview sa akin, nag-interview ay mismo. Ano na yan? Consultation na yan. May bayad na yan. Yung problem kasi hindi pwede disclose in public yung mga specific cases. Pero Kasi di ba, sipira. attorney, kailangan ma-prove yung malis eh. Oo. Yes. So kung shinare mo lang, hindi mo naman alam na mali, walang malis yun. Yes, pero pag umabot kayo sa court, doon na yung proper defenses. Yun ang pwede mong i-defense, diba? Yes, na wala naman Yun yung ako malis, argument mo. nagkamali lang.